Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Lagi po natin inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Will D. E. Almeda at ang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati po sa buong beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo pong mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Noong April po, 38 years na po kami naglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus. Yes, Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mahal na ina po ang kaparaanan po para makilala namin ang mahal na Panginoon Jesus. Dahil nung time na yun po, shiniran po siya. Then, hindi naman po nagtatubili po ang aking mahal na ina, sumama po siya. Ang karamdaman po ng aking mahal na ina ay sakit sa puso at saka sakit sa bato. That time po, nagpabautis po siya sa tubig sa pangalan ni Jesus. At instant po pinagaling po ang aking mahal na ina. Praise the Lord. That time din po na yan, hindi pa po ako nagpabautismo kasi po, since birth po hanggang lumaki po ko, ganito na po kasuotan na po yung nakalakihan ko. Hindi po ako nakatikim na mag-short o mag-ano. That time po, hindi lingid po sa kalaman ng aking mga magulang. Bali, tomboy po kasi nung time na hindi ko pa po nakikilala ang mahal na Panginoon. Hanggang sa lumalaki po ko. That time po, may nagpatotoo po na kapatiran. Dumalo po kami noon ng overnight. Then, nung April 10 po na yun, nagpabautismo rin po ko sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bagamat hindi po agad-agad akong binago na mahal na Panginoon. Pagka nasa labas po ko, nagsusuot po ako ng kasuotang panlalaki, hindi po talaga nila makikilala na babae po ko. That time po na pag nasa bahay naman po ko, Maria Clara na po talaga ako. Dahil ang aking mahal naman, napaka-stricto po talaga. That time po, hindi ko po pala alam na unti-unti po akong binabago na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ko sa mahal na Panginoon Jesus dahil po nung bandang April po, bababa po tayo sa Marikina. That time po ng after overnight po, talaga pong nakaramdam na po talaga ako ng pagkahilo. Hindi po talaga siya mawala-wala talaga. Sabi ko sa anak ko, itutulog ko lang to, mawawala na to. Pero nung kinaumagahan na po, talaga pong grabing tindi po talaga ng sakit ng ulo ko. Then, suka na po ako ng suka. Then, kahit anong kinakain ko, inaano ko rin po. Then, nung kinasunday yan po, pakiramdam ko na po talaga na dehydrated na po ako kasi kahit anong inom ko po ng tubig, iaano ko rin po, ilalabas ko rin po. That time po, natakot po yung beloved panganay ko po. Then, tinakbo po nila ako sa hospital. Bagamat ayoko pong pumasok sa hospital, pero hindi ko na po alam yung pakiramdam ko kasi po, nung time na bago po kami malis sa bahay, 230/130 na po yung BP ko. Then pagdating namin po sa hospital, 170/130. Ayaw na rin po ang palabasin ng doktor dahil sabi sa mahal na anak ko na hindi natin alam kung saan nagmumula yung taas ng BP ng nanay mo. Then, kailangan natin i-admit para malaboratory. Doon ko lang po nalaman na mataas po pala ang sugar ko. Then, na-detect po nila na 295 po. Then, nung pinasok na po ako sa hospital, bagamat sabi ko sa mahal na anak ko, uwi na rin tayo kasi pa-check up lang naman tayo. Pero sabi ng mahal na anak ko, hindi matapusin lang muna natin to. Then,
Tuesday yan po noon, ay yung mga beloved workers po dumaan po doon, then nilehans po ko. Sabi ko, pag itong gabing to, hindi pa bumaba yung sugar ko, malamang nito hindi ako papalabasin. Then kinagabihan po, alas 12 po madaling araw, then kina-Wednesday yan po, pagkuha po nila ng sugar, bumaba po ng konti yung sugar ko, nag 150. Tapos po, kina-Wednesday yan, sabi po ng doktor, sige makakalabas ka na. Sabi ko sa mahal na asawa ko, dadalo tayo. Then dumalo rin po kami ng Wednesday yon, pero bagamat liyo pa rin po ko. Ngayon po, itong lately lang po, magba-birthday po ko. Sabi ko sa mahal na pa noon, kahit man lang pa-birthday mo na sa akin na bumaba man lang yung sugar ko. Kasi takot na po akong kumain. Dahil pagka tinaka ko po talagang kumain ng maraming kanin, talagang automatic tataas po talaga yung sugar ko. Then, nung time na po yun, may Bible study po. Sabi ko, challenge ko po yung spiritual ko na. Sasama ko sa Bible study. Pag ito bumaba, kalooban na mahal na pa yun noon. Then, that time po noon, pumunta po ako sa Bible study, sumama po ko. Nagpa-monitor po ako ng kinasabaduan. 251. Sabi ko, napakataas, kaya pala ganito yung nararamdaman ko. Then, kinamandayan po uli, dumalo po uli ako ng Bible study hanggang sa ni-straight ko po yung 1 week. Tapos, kinalmandayan, nagpa-monitor uli po ako ng sugar. Kabagan po na malapay na nag-110 na po siya. Kaya, Praise God, amen. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos. Bagamat minomonitor ko pa rin po yung sugar ko, pero hindi na po siya tumataas. Puro 110 na lang po or 90. Kaya napakabuti natin pinakamamahal na Pensos. At itong June lang po, yung aking mahal na asawa, naoperahan po siya sa bato sa abdo. Sumasakit po kasi yung tiyan niya. Akala namin acid reflux lang po. Pero hindi po ano na doktor na acid reflux lang yan. Kaya pina-ultrasound po siya. Nakita po na marami malalaking bato at saka malilit na bato po sa abdo niya. Then that time po na yan, bagamat ayaw namin siyang paoperahan, pero yung aking mahal na anak, nagpupursige po na maoperahan po siya. That time po na nagpa-ano po ko ng chat sa mga beloved workers na baka prayer dahil kasi hindi namin alam kung anong kakalabasan. Noong time na ano sa ultrasound na namamaga po yung kanyang abdo, nagulat po yung doktor nung matapos po siyang operahan na yung asawa mo, napakalakas niya, nakayanan niya yung gano'n. Kasi yung abdo po niya, bulok na po. Tapos po, marami pong bato. Pero nagulat po yung doktor na, nagulat siya dahil yung laboratory niya po, lahat normal. Kaya napakabuti po Praise natin, the Lord. pinakamamahal na Pensos. 1 week lang po, naoperahan po uli siya dahil sa lipomasis niya po. Bagamat labas lahat po yung mga bukol po niya, tapos sabi po ng doktor na siguro mga 1 week or 2 weeks pa siya magpapahinga. Pero kabagan po ng mahal na Pinoy, binigyan po siya ng kalakasan natin pinakamamahal na Pinoy. Bagamat pinapa-stay pa lang po siya sa bahay, pero nakakadalo po siya ng 3 beses po. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po sa mahal na Pensos sa kagalingan ng mga karamdaman namin. Tapos po, nagpapasalamat din po sa mahal na Pensos sa pagpapalang binibigay niya po sa amin, sa pagpapalang material, spiritual, at higit sa lahat sa ating sa spiritual. At higit, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal.